Good day po and welcome to my YouTube channel. In this episode, pag-usapan po natin is regarding the reasons why nag-turn on ang check engine light. So, start po tayo sa isang reason kung bakit nag-turn on ang check engine light. Pag defective po ang isang sensor. Bali po we have almost more than 20 sensors sa ating sasakyan. So, yung iba 24 sensors included sa sasakyan. So, magbibigay lang po ako ng ilang example ng mga sensor. Like for example, yung oxygen sensor, map sensor, and knock sensor. Yung tulad po ng map sensor o kaya yung oxygen sensor, magbibigay po siya magpapailaw siya ng check engine kung ito po ay defective. Pero itong nasabi ko pong dalawang klaseng sensors ay pwede namang hindi talaga defective at pwede lang itong linisan. Okay? So, gaya ng map sensor, pwede mo namang linisan lang yan ng map sensor cleaner. Pero yung yung oxygen sensor, iba po ang panlinis naman doon. Or kaya itong mga sensor po na ito ay nag-loose connection lang. Magbibigay din po yan ng check engine light. Pero yung knock sensor naman po, po yan, talagang pag yan ay naging defective na, talagang hindi na po nalilinis yan. Mostly pinapalitan na po yan. Kasi ang trabaho naman ng knock sensor ay yung sa vibration regarding sa vibration ng engine. So, yun nga po. Then, sunod po natin is na pwede magbigay ng check engine light is yung mismong ECU. O kaya tinatawag nating ECM or simply computer box. Yon, pag yan po ay defective, turn on din po ang check engine light. So, by the way, ang ECU po o yung computer box na tinatawag natin is medyo may kamahalan po yan. Some costs are 9,000, some are 10,000 or even higher. Yung ibang computer box cost 20 to 30,000.
So, yung iba naman, hindi nila alam na pwede namang, pwede pa namang maayos. Kasi minsan, ang nangyayari lang dyan is, ang nasisira is yung, o nasusunog yung IC. So, pag yun po ang nagka-problema, yung IC lang, pwede pong i-replace yun. Yung pwede pong gawin yun ng mga sa electronic shop. Tapos yung nagkumagawa sa electronic shop is nakapag-aral regarding sa computer box. Yun, pwede niya pong gawin yun. So, malilesen kayo. Around siguro ba, masus ka lang ng mga singiling ka ng 1,000 to 1,500. O, ang laki nang natipid mo. Kasi kaya magkano lang naman ang IC. Then, turn on pa rin po ng check engine light is yung fuel injectors. Yan. Isa pa rin po yan. Yung mga fuel injector na pagpaturn on ng check engine light. At the same time, yung sa mga ignition system ng sasakyan natin. Nagpapaturn on din po yan ng check engine light. Then, ang pinaka importante rin is itong gas tank cap. Nagpapa-ano rin po yan. Turn on din ang ating check engine light. Yung loose yung takip ng ating Kaya kung mas maganda, sabihan natin yung mga gasoline boy na higpitan nila. Kasi once na yung vapor, yung gas vapor, kasi nga luwag yan, lumalabas, affected yung sa emission ng ating sasakyan. So mag-turn on yan ng check engine. Then isa pa is yung nakargahan ng ibang gasolina yung sasakyan mo. For example, sa atin, karaniwan naman na sa atin sa sasakyan natin is pwede ang 91 o kaya 95 na octane rating. Ang naikarga is yung regular lang, yung 87 lang. Yun, magchichigil din yung check engine light para mag-turn on. So, may lumabas na pong ang check engine light. So, ang dapat po natin gawin is ipa-scan po natin para malaman natin ang fault codes. Kasi mahirap po yung maghuhula-hula tayo. And lalo na po pag ang issue natin is sa mga sensor, mahihirapan po tayo. At mapapagastos pa tayo na hindi natin nalalaman ng tunay na dahilan. So, there are two types po ng scanner. Meron tayong basic na scanner, yung nagbabasa lang ng mga fault codes. Then meron din tayo ng full-fledged scanner. Kaya yung iba yung gumagamit mga full-fledged scanner, medyo mahal po silang maningil. So, yan naman po, pag na-check na nila, for example, yung sa sensor,
lumabas bilang is yung sa map sensor. Yun, gaya nga sabi natin, pag na-detect niya yung map sensor, pwedeng i-check lang nila yung connection. Kung madumi, lilinisan. Or kaya, kung hindi na kaya sa linis, talagang papalitan na. So, yun po ang dapat natin gawin. Tapos ganito po nga pala, no? Kasi minsan, dinidisregard din natin yung, yung check engine light. Okay naman. Minsan, matatanong ka, wala namang naging epekto dun sa, may lumabas na check engine light. Napansin mo, o yung iba, ginagawa, wala namang, hindi naman naapektuhan ng performance ng sasakyan. Kaya binabaliwala. So, yan, sa unang lalabas yan, naka-steady lang siya. Pero, ay napabayaan medyo matagal at talagang may problema yung sasakyan mo, for example, sa mga sensor. Ang sunod po niyan, magbiblink na yan. Yung check engine light na yan. Magbiblink na po yan. Yun, ang ibig sabihin na po ng critical na yun. Kaya yun talaga po, hindi niyo na pwedeng i-disregard yun. Kasi pag yun i-disregard yun, mapapalaki ang sira ng sasakyan nyo. For sure ako. Mas mapapalaki ang gastos nyo. Okay? Tapos, ganito po pala. For example, tip na lang, kung na-encounter nyo yan, yung check engine light ka, kalimitan nating ang ginagawa, yung mga naturo na ng mga mga mechanic na ay reset mo lang muna yung yung ECU mo. Baka mawala. Okay lang yun. Pwede naman talaga yun eh. So, ang ginagawa, i-reset ang turo. Yun ang karaniwang alam ng iba. Tatanggalin nila yung negative ng battery. For about 10 to 15 minutes. Then, ibabalik nila. Okay na. Mag-reset talaga yun, yung ECU. Ang problema, pag yun ang ginawa mo, yung tatanggalin mo ang negative ng battery, apektado lahat ng mga electronics mo. Yung relo ng sasakyan mo, kung automatic pa yung mga sa air conditioning mo, yun, magre-reset din yun. Mga temperature nun. Tapos yung radyo mo. Pinakamahalaga kasi yung ibang sasakyan may navigation. Paano pag tinanggal mo yun? Magre-reset yung navigation mo. Then yung ibang sasakyan, lalo mga ibang high-end cars, sensitive na basta-basta tinatanggal yan, yung battery. May isa pa pong pinaka-safe way na para hindi maapektuhan yan lahat ng mga electronics mo, ay ang dapat tanggalin nyo lang po is yung fuse ng ECU. Label naman po yan dyan sa fuse box nyo. Yun lang po ang alisin nyo. Yung fuse. Tatanggalin mo yung fuse nun, so bali ang mangyayari, yung ECU lang mismo ang affected. Yan po na natutunan ko naman sa isang mekaniko na sa Japan siya nagtatrabaho. Yun ang turo sa kanila ng mga Hapon. So sana po nakatulong yan sa inyo para at least
Hindi, baguhin na po natin yung old school na paraan ng pag-reset ng ECU. So hanggang dito na lang po at sana po ay may share na naman po ako sa inyo na makakatulong.